Pag-aralan naman natin ngayong araw ang Kaiga Fukushi no Ikoi no Hani o Scope of Medical Practice for Care Workers. Para sa nakabili na ng aking book, pwede nyo i-open sa page 263 to 267. Ngayon, ano nga ba ang sakop ng Medical Acts o Ikoi na pwedeng gawin ng isang Kaiga Fukushi? Sa madaling salita, hanggang saan nga ba ang pwede natin gawin at ano ang bawal? Dahil sa Japan daw, ang mga medical procedures ay karaniwang ginagawa lang ng mga doctors and nurses. Pero bilang Kaiga Fukushi na may proper training, pwede rin tayo magsagawa ng ilang limitadong medical task. At ang isa daw sa mga sakop na pwedeng i-perform ng isang caregiver ay ang Kakutan Q-in or sputum suction. Oops, pero bago yon, dapat daw, in order for care worker to perform procedures such as sputum suction, if they have not completed practical training in their care worker training course, they will need to receive practical training after employment in order to able to perform the procedure. Ang daming sinabi, no? Pero sa madaling salita, bago ka daw mag-perform ng sputum suction, ang kailangan daw ay nakatapos ka ng Jichi Kenshu. Oh, lilinawin ko, hindi ito ang Jitsumusha Kenshu ha, kundi ang Jichi Kenshu. Marahil marami nalilito dahil baka sinasabi ng iba na porkit nakatapos na tayo ng Jitsumusha Kenshu ay pwede na tayong mag-perform ng Q-in. Pero iba po ito, ang Jitsumusha Kenshu ay practical worker training. Ito lamang po ay required training para makapag-take ng Kaiga Fukushi National Exam. Dito tinuturo ang mga basic skills sa caregiving tulad ng communication, care planning, oral care at iba pa. Marahil kaya marami ding nalilito dito dahil may basic lecture din tungkol sa suctioning or tube feeding. Think of this na lang as General Caregiving Foundation course. While sa Jichi Kenshu naman, ito naman daw yung practical on-site training. Ito nga daw yung actual hands-on training na ginagawa sa workplace o sa facility. So ito nga daw ay under Tokutekoi Kenshu na may supervised practice sa medical procedures like suctioning at gastrostomy feeding. So sa madaling sabi, siya daw ay special medical skill training done in real life situations. Sa totoong pasyente na siya mismong ginagawa at hindi lang basta manika. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang Q-in? Ang suctioning ay isang paraan ng pagtanggal ng plema, laway o anumang bara sa airway ng pasyente gamit ang suction machine or catheter. Ginagawa ito para maiwasan aspiration pneumonia at mapadali ang paghinga ng pasyente. At ang isa daw sa mga uri ng suction ay ang oral sputum suction or Kokunai no Kakutan Q-in. Ito ay suctioning na ginagawa sa loob ng bunganga ng pasyente para alisin ang plema, laway o bara na naiipon sa loob ng bibig. Ang target area daw nito ay ang dila, gilagid, panga at ang lalamunan. At ang sumunod naman ay ang nasal sputum suction or Bikonai no Kakutan Q-in. Ito nga daw yung suctioning na ginagawa sa ilong ng pasyente kung saan ipinapasok ang suction catheter sa loob ng ilong para alisin ang plema o bara na hindi kayang ilabas ng normal na pag-ubo o paghinga. At ang target area daw nito ay ang biko or yung nasal cavity. At para naman daw sa pangatlo, ang sputum suction inside the tracheal cannula o Kikan Kanyure Naivu no Kakutan Q-in. Ito nga daw yung suctioning na ginagawa direkta sa loob ng tubo na nakakabit sa trachea o yung windpipe ng pasyente. Ginagawa daw ito sa mga may tracheostomy kung saan may butas sa leeg para sa paghinga. Ang catheter ay pinapasok sa mismong tracheostomy opening, kaya sinasabing malalim na suctioning ito kaya high risk. Kailangan ng medical license like nurse or doctor. Dumako naman tayo para sa tube feeding. Ito yung tube feeding through the stomach or intestine. Ito ay isa sa paraan na pwede ka magbigay ng nutrition sa pasyente gamit ang syringe method at gravity drip. At sa panghuli naman ay ang KBK Kan-eyo o ang nasogastric tube feeding. Ito nga daw yung paraan ng pagbibigay ng nutrisyon sa pasyente gamit ang tube na ipinapasok mula sa ilong pababa sa tiyan. Ginagamit nga daw ito kapag hindi kayang kumain ng normal pero hindi pa kailangan ng permanent feeding tube. Karaniwan daw ito sa mga pasyenteng recovering from stroke, coma, surgery, etc. Ngayon, ipaliwanag naman daw natin tong regarding sputum suction performed by care workers, etc. So, ano nga ba ibig sabihin ng into temae made? O to the front of the pharynx lang daw. Ang ibig sabihin daw nito na ang mga care workers like Kaiga Fukushi ay pwede lang mag-suction hanggang bibig at ilong, hanggang harap lang daw ng lalamunan. Hindi daw tayo pwede sa loob ng trachea o mga deep suctioning dahil ito ay sakop ng medical act ng nurse o doctor. Sa madaling sabi, kahit caregiver ka o kahit certified Kaiga Fukushi na, pwede ka lang mag-suction sa bibig at ilong hanggang sa harap ng lalamunan. Pero pag lumagpas dyan, lalo na sa loob ng trachea, bawal na yan. Dahil medical procedure na yon ng mga nurse at doctors. Let's clarify, kahit nakatapos ka na ng Jichi Kenshu, ibig sabihin lang yan, pwede mo nang gawin ang suctioning sa loob lang ng Kokunai at Bikonai. Dahil ang dapat lang daw nating abutin ay ang into temae o harap lang ng pharynx. At kahit may Jichi Kenshu ka na, kapag lumagpas ka sa pharynx at pumasok ka na sa kikan o sa trachea, bawal na yan sa caregiver. Dapat nurse o doctor na ang gumagawa.
Siyempre, bago natin gawin ang QIN, kailangan natin ng suction procedure and points to note. Be sure daw to check the doctor's instruction and nurse's instructions and hand over information regarding suction before carrying out the procedure. Ang sabi nga daw dito, bago ka magsagawa ng suctioning bilang caregiver, siguraduhin mo daw na may malinaw na utos ang doktor at nakatanggap ka ng instruction o handover mula sa nurse. Hindi pwedeng basta-basta gawin kahit may training ka, kailangan ng proper guidance sa bawat pasyente. Ibig sabihin nga daw na kahit tayo ay certified o may certificate tayo sa suctioning, hindi ibig sabihin nito ay pwede tayong gumawa anytime. Kailangan daw munang kumpirmahin ang utos ng doktor at makinig sa instruction ng nurse, lalo na kung may special case ang pasyente. Tandaan na, safety first, dapat lagi may communication bago ang perform ng suction. Para sa number 2 naman daw, follow the suction time, pressure and depth of insertion as prescribed by doctor. Ang line daw na ito ang pinaka-importanteng rule sa actual suction procedure para iwas aksidente at safe si pasyente. Dito daw, kapag gumagawa ng suctioning, dapat sundin mo ang nakasulat sa doctor's instruction sheet. Ang halimbawa dito, gaano katagal ang suction, gaano kalakas ang pressure, gaano kalalim ipapasok ang catheter. Hindi pwedeng tansyahan lang o hula-hula kasi bawat pasyente ay iba-iba ang kondisyon. Para sa number 3 naman daw, if it is not possible to remove all the phlegm with one suction, do not force it but take a break and regulate the user's breathing before trying again. Sinasabi nga na minsan talaga maraming phlegma si pasyente at hindi mo agad makukuha lahat sa isang suction lang. Pero tandaan na huwag mong ipipilit. Bigyan mo muna siya ng time para huminga ulit bago magsimulang muli. Marami yung pwedeng mangyari kung hindi napapahinga sa pagitan ng suction. Katulad na lang ng pagkakulang ng oxygen, mabagal ang tibok ng puso, masugatan ng airways, o pati na din yung discomfort, choking at panic. At kabilang pa rin daw dito sa suction procedure and points to note ay ang inform users and give consent. Dito naka-highlight sunset summary na kung saan ang ibig sabihin ay pagpapaliwanag. Sabihin sa pasyente ko anong gagawin mo, bakit kailangan mo itong gawin, anong mararamdaman nila, o halimbawa na lang dito yung konting discomfort. Pati na din dito yung salitang doy. Kung ibig sabihin, pahintulot o consent. Hintayin ang oo o sige ni pasyente. Kung di nakakapagsalita, tingnan ng eye contact, head nod o consent ng pamilya. At kahit nga daw may dementia, bedridden o di nakakapagsalita, magpakilala pa rin daw. Sabihin mo pa rin ang gagawin mo at ang mahalaga, respect their dignity. Para sa number 2 naman daw, ensure a comfortable posture. Na ibig sabihin nga daw na siguraduhin mong nakaupo o nakahiga si pasyente sa paraang hindi siya nahihirapan huminga. At hindi rin malulunok pabalik ang plema. At ang recommended position nga daw ay ang Fowler's position, 30 to 45 degree na pag-upo sa kama, pinaka-common at safe para sa suctioning. Tinutulungan nito ang paghinga at iwas sa aspiration. At ang isa pa nga daw sa recommended position ay lying on the side o yung sokugay para sa mga bedridden o unconscious, iwas barado ang airway. And for number 3 naman daw, during and after the procedure, check the user's breathing and condition, whether there are adverse effects from suction, and whether there is residual phlegm or saliva. Dito nga daw ang sinasabi habang ginagawa ang suction at pagkatapos, kailangan mo i-check ang kanyang paghinga o kokyu jotay. Mahina ba? Mabilis? O hirap ba siyang huminga? May side effects ba? Namumutla ba? Nahihilo? Bumagal ba ang tibok ng kanyang puso? May natirang plema o laway ba? Kailangan pa bang ulitin? Ilan lamang ito sa ating mga dapat bantayan na kondisyon ni pasyente habang ginagawa ito o pagkatapos. At dumako naman daw tayo sa cleaning up after suction. Discard the fluid from suction bottle before it reaches 70 to 80% of the bottle's volume. So ito nga daw yung sinasabi na cleanliness and infection control point ng suctioning. Dito nga daw, bago pa mapuno 70 to 80% ang suction bottle, dapat itapon na agad ang laman, yung plema, laway, etc. para maiwasan ang overflow, backflow at posibleng infection. At dito naman sa sumunod, wash with detergent and rinse thoroughly with running water. Hugasan nga daw ang ginamit na kagamitan gamit ang detergent, cleaning solution at banlawan na mabuti sa umaagos na tubig or running water para matanggal ang plema, laway at bakterya. Iwas infection daw. So bakit nga daw ba ito mahalaga? Para maiwasan cross-contamination, para maging ready ulit ang gamit sa next use. Pero syempre para di ka mapagalitan. Para sa pangatlo naman daw, yung keep suction items clean. Siyempre, lahat ng gamit sa suction, like catheter, gloves, tube, bottle, etc., dapat malinis at nakaayos sa tamang lalagyan. Huwag basta-basta ilagay kung saan-saan. Clean storage equals safe sa next na paggamit. At para naman daw sa pinakahuli, the suction tube should be replaced periodically, taking into consideration the frequency of use. Guys, ang suction tube ay hindi panghabang buhay. Dapat itong palitan sa tamang panahon, lalo na kung madalas itong ginagamit, nakita mong madumi, malutong na o di na transparent, may foul odor or phlegm build-up na hindi matanggal. Kaya kung luma na talaga at magiging source na siya ng infection, baka kailangan mo na siyang i-let go. Yun lamang po para sa ating study for today. Dahil 10 minutes lang ang limit video ni TikTok, abangan ninyo sa part 2 ang kay Kan-Eyo o tube feeding. Maraming salamat po sa panonood. Sama-sama ulit tayo mag-aral next time.